natin. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa nakakahiya, pero kailangan po nating harapin po ito, ang realidad po, ano, mga kabida, na pulilat po ang Pilipinas pagdating ho sa repatriation, evacuation sa ating mga kababayan dyan po sa Middle East, ano, mga kabida. Sa post po ni Miss Crisette Loreto Chu, umabot po sa 14 na mga bansa po, mga kabida, ang nagkaroon po ng evacuation sa kanilang mga nationals, kanilang mga citizens po, ano, mga kabida, naipit po dyan po sa Middle East, ano. Okay, mantakin nyo, ha. Nagpadala po ng mga eroplano po yung kanilang mga bansa po, mga kabida, no, para lang po kunin yung mga nationals po nila doon, ano, at ibalik po sa kanilang mga bansa po, ano, mga kabida. Pero Pilipinas, ano po ang ginawa? Okay? Sinabi lang po ng Pangulo, mga kabida, na wala po tayong magawa dahil close po ang airspace. Hindi po tayo makapagpadala po ng eroplano doon para kunin yung mga kababayan po natin diyan po sa Middle East, ano? At kailangan na lang po nilang magtago at magdasal, mga kabida. Diba nakakahiya po yun? Alright, eto. Babasahin ko po ang post ni Miss Crisette Loreto Chu, ano, mga kabida. Some countries that have repatriated their citizens from the Middle East due to US-Iran conflict as of March 9, 2026, ano, mga kabida. Ito yung mga bansa po. Nagpadala po ng kanilang mga eroplano, ano, at kinuha yung kanilang mga nationals, mga kabida. Number 1, Australia. Ang Australia po, meron pong 1,300 citizens, ano, na kanilang nirepatriate po, mga kabida, mula sa Middle East. Okay? Sinundan po ito ng Bangladesh. Ito Bangladesh po. Mas mayaman pa po tayo dito, ano, mga kabida. Pero, nagpadala po sila ng eroplano po, mga kabida, no, para kunin itong kanilang mga nationals. Meron pong 378, okay, Bangladeshi po, mga kabida, no, ang kanilang nirepatriate po, ano, mula sa Middle East, pabalik ko sa kanilang bansa, no, mga kabida. Number 3, China. Ito, marami-rami po ito, ano, mga kabida. 3,000 citizens, Chinese citizens po, ano, mga kabida. Pang-apat po ay India, ano? Hindi naman po sinabi po dito kung ilan, yung exact number po. Basta thousands of their citizens or nationals, mga kabida, ang nirepatriate po nila, no? Okay? Sa pamamagitan po ng special relief flights. Ayan. Number 5, ito. Kapitbahay po natin to, ano, mga kabida. Indonesia. Ang Indonesia po ay meron pong 10,000 nationals, ano, na nagtrabaho po o di kaya iba po siguro doon mga turista, ano, mga kabida, sa Middle East. Okay? Nakuha po nilang kunin po, mga kabida, itong kanilang mga nationals, ano? 10,000. Imagine that, ano? Ang dami po. Okay? Pero nakuha po ng Indonesia silang lahat, mga kabida, no? Number 6, Japan. Mayroon na po silang 7, ano po, mga kabida. Samantala, ang Malaysia po, number 7, meron pong 200 nationals, okay, na kanilang nirepatriate. While Pakistan po, number 8, 792, okay, nationals. Samantala, ang number 9 po, mga kabila, Pilipinas, meron pong 299. Pero itong 299, hindi po lahat po ito ay mga OFWs, ano, mga kabida. Yung iba daw doon, parang turista daw. At ang masaklap po dito, nung bumalik po sila dito sa Pilipinas, sariling pera po nila ang kanilang ginamit po, pambili po ng ticket, ano? Number 10, South Korea, 500. Sri Lanka, number 11, hindi po binigay po ang exact number. Number 12, Thailand, 292. UK, 4,000, mga kabida. At number 14, US, meron pong 28,000 nationals. Ayon. So, 14 po na mga bansa. Actually, 13 lang po ito. Hindi po kasali itong Pilipinas, ano? Kasi wala pong nirepatriate po ang Pilipinas, ano? Mga kabida. Kasi yun nga ano? Yung 299 daw, ano? Na dumating po sa Pilipinas, bago lang po, mga kabida.
ay sariling pera daw nila yon. Yung kanilang ginamit po, mga kabida. Yung iba daw ay ginastusan daw, mga kabida, ng UAE government, no? And then the rest po ay kanya-kanya na pong bili po ng ticket para lang po makapalit po dito sa Pilipinas, mga kabida. So, nakakahiya po ito eh. Di ba? Nakakahiya po. Ano po ang ambag po ng gobyerno po ng Pilipinas, mga kabida, para lang po mapabalik dito sa Pilipinas yung ating mga kababayan. Alright? Pinagmalaki pa po nila, mga kabida, nung dumating po dito yung 299, binigyan daw nila ng financial assistance po, Okay? So, anong silbi doon ho sa financial assistance? Ang importante doon, mga kabida, meron pong ginawa po ang gobyerno, yung malasakit ba, na tinatawag po, mga kabida. Okay? Kung kaya po ng Indonesia na magpadala po ng eroplano po doon, o di kaya mag-rent po ng chartered flight, para po sa kanilang mga kababayan. Kung kaya po ng Bangladesh po, mga kabida, na sunduin yung kanilang mga kababayan po doon sa Middle East, ginastusan po ng pera nila, mga kabida, bakit hindi po kaya ng gobyerno? Okay? Ang masaklap lang po dito, mga kabida, sa gitna po ng krisis na kinakaharap po ng bansa po ngayon, dahil po dito sa nangyari yung tension dyan sa Middle East, mga kabida, apektado po tayo, lalong-lalo na po dito po sa pagtaas po ng presyo po ng mga produktong petrolyo, iniwanan po tayo. Mas inuna pa po niya, mga kabida, yung assembly po sa United Nations, doon po sa Estados Unidos. Gaano ba ka-importante yung inatinan po na assembly po ng United Nations po, mga kabida, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kaysa dito sa problema po ng gobyerno na kinakaharap po ngayon? Okay? Mga kabida. Kaya nga, ang dami hong mga OFWs na nadismaya, dito sa kawalan po ng aksyon po ng gobyerno, Okay? Meron pa pong nakita po tayo na nag-viral yung video po, mga kabida, doon po sa Bahrain, parang pinaalis po ng isang kawani po ng Department of Migrant Workers yung ating mga kababayan po doon, Sinabihan po na wala tayong magagawa, wala pong pondo po, Ganon, di ba? Kaya nga lumapit po yung mga kababayan po natin dun po sa opisina po ng Department of Migrant Workers po doon, At baka sakali po na matulungan po sila, mga kabida, most probably, baka gusto po nilang umuwi po dito sa Pilipinas, Pero anong ginawa po ng isang kawani? Although, in fairness naman po, okay, sa Marcos administration, okay, sinibak po nila yung empleyado na yon, Kasi hindi naman po talaga maganda yung kanyang pakikitungo po, sa mga OFWs po natin po doon, mga kabida, sa Bahrain. Pero ang punto po dyan, mga kabida, kahit man lang, ipakita po ng gobyerno yung malasakit po sa ating mga kababayan, mga kabida. Okay? Yun lang hindi ko lang talaga maintindihan na kinaya po ng Indonesia, mantakin nyo 10,000 nationals po ang kanilang binitbit po, mga kabida, mula Middle East pabalik ko sa kanilang bansa, mga kabida. Ang Bangladesh, na mahirap na bansa, mas mayaman pa tayo doon sa kanila, mga kabida. Nirepatriate po nila yung kanilang mga kababayan po, pabalik ko sa kanilang bansa, mga kabida. Bakit tayo dito sa Pilipinas? Akala ko ba marami ho tayong pera po, mga kabida? Di ba? May mga mali-malitang pera po na ipinamudmod doon ho sa mga politiko, mga personalidad po, mga kabida. Di ba? So dahil sa dami po nating pera, ipinamudmod na lang, ipinamigay na lang po sa halip na doon po ibubuhos natin sa mga programa at proyekto po ng gobyerno, mga kabida. See? Diba? Ironic masyado. Ano yung sinabi po ng Pangulo, mga kabida, na hindi po kayang pick upin ang mga kababayan po natin sa Middle East dahil close po yung airspace. Alright? Wala akong bumabiyahe po na aeroplano. Bakit ginawa po ng ibang mga bansa po? Bakit nakuha po nila yung kanilang mga kababayan po, mga kabida? O baka naman po, wala po tayong budget para lang po, mag-charter po tayo ng flights, mga kabida,
Okay, from the Philippines going to the Middle East and then from the Middle East back to the Philippines. Baka wala ho tayong pondo. Kaya hindi po ginawa po ng gobyerno, mga kabida. Diba? Sa gitna po ng krisis at sa gitna po ng tulong na hiningi po ng ating mga kababayan po, mga kabida, na dapat pong ibigay po ng gobyerno ay hindi po nila nagawa, mga kabida. Okay? Kaya nga, hindi po may iwasan po, na ikinumpara po, mga kabida, itong Marcos administration sa Duterte administration, Naalala po ninyo yung pandemic po, Ang dami hong na-stranded na mga kababayan po natin dyan po sa Middle East. Same place, mga kabida. Anong ginawa ba ng dating Pangulo that time? Diba? Nag-rent po siya ng eroplano. Okay? Nag-chartered flight po, mga kabida. Kinuha po yung mga kababayan po natin na naipit po doon sa Middle East dahil sa pandemic, dahil sa COVID-19, mga kabida, at binalik po dito sa Pilipinas. It's a matter of political will lang talaga yon. Hindi po pwede na mag-alangan po ang gobyerno, Political will. It's a decisive moment para ho sa gobyerno, Okay? Para sa ating mga kababayan po, mga kabida, dyan po sa Middle East. At least man lang, mga kabida, mararamdaman po ng ating mga kababayan po, na sa panahon po ng kagipitan po, mga kabida, meron po silang masasandalan na gobyerno, Meron po silang masasandalan na Marcos administration. Yan yung pinaka-importante po doon, mga kabida. Diba? So, dito ho sa nangyari po ngayon, nakakahiya po ito, mga kabida. O, see? Meron ngang nag-react isang OFW, Isa po sa mga dumating dito sa Pilipinas, bago lang, Nilinaw po niya na hindi po gastos po ng gobyerno po, mga kabida, yung kanilang pagbalik po dito sa Pilipinas. Kundi sariling pera po nila yon, Ipinambili po ng ticket para lang po makabalik po sa Pilipinas, mga kabida. See? So, lumabas tuloy na inutil po ang gobyerno, mga kabida. Diba? Oh. Sana magsilbing lesson ito. Okay? Kung meron man pong mga pagkakataon po, mga kabida, na may kalintulad na sitwasyon po, sana magkaroon po ng political will po ang administrasyon para po tugunan po yung pangangailangan po ng ating mga kababayan, mga kabida, na naipit po, lalong-lalo na sa giyera po ngayon dyan po sa Middle East, mga kabida. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw?